Alam mo ba may isang lumang babala si Nostradamus na parang unti-unting nagkakatotoo, pero hindi ito para sa lahat. Para lang ito sa ilang tao at baka isa ka doon. Sa taong 2026, may mga biglaang pangyayari na hindi inaasahan, mga desisyong magbabago ng direksyon ng buhay, mga taong mawawala, at mga pagkakataong darating ng walang babala. Nakakatakot isipin pero mas nakakagulat kung mararamdaman mo na lang na nangyayari na pala ito sa'yo. Hindi ito simpleng hula kundi isang paalala na baka may paparating na hindi mo pa handang harapin. Minsan ba napapaisip ka kung bakit may mga bagay na bigla na lang nangyayari sa buhay mo na parang wala kang kontrol? Yung tipong okay ka naman kahapon pero ngayon may kakaibang pakiramdam. Parang may nagbabago. Hindi mo may paliwanag pero ramdam mo. May mga tao na bigla na lang nawawala sa buhay mo o kaya may mga pagkakataon na dumarating kahit hindi mo hinihingi. At sa mga ganitong sandali, mapapatanong ka talaga, coincidence lang ba lahat ng ito? O baka may mga bagay na matagal nang nakasulat na ngayon mo palang nararanasan. Hindi mo kailangan maniwala agad. Pero minsan, ang mga simpleng tanong ang nagbubukas ng mas malalim na katotohanan. Matagal na panahon na ang lumipas pero hanggang ngayon, patuloy pa rin pinag-uusapan ang pangalan ni Nostradamus. Isang tao na kilala sa kanyang mga sulat, mga hula na hindi diretsong sinasabi, kundi nakatago sa mga simbolo at malalalim na salita. Hindi malinaw, hindi eksakto pero sa pagdaan ng panahon, may mga tao na nagsasabing may mga bahagi nito na tila tumutugma sa mga nangyayari sa mundo. At ngayon may isang partikular na babala na muling lumilitaw. Hindi ito tungkol sa buong mundo kundi sa ilang tao lang. Sa taong 2026 may mga pangyayari raw na hindi inaasahan. Hindi malakas, hindi obvious pero unti-unti nitong babaguhin ang takbo ng buhay ng isang tao. At ang nakakagulat, hindi mo malalaman kung kailan ito magsisimula. Hindi ito darating na may babala. Hindi ito magsasabi na handa ka na ba? Darating na lang ito sa pinakaordinaryong araw ng buhay mo. Isang simpleng desisyon, isang simpleng pagkikita, o isang pangyayaring hindi mo pinansin noong una. Pero doon pala magsisimula ang lahat. At kung totoo man o hindi isa lang ang sigurado. May mga tao na mararamdaman ito bago pa nila maintindihan. May mga pagkakataon sa buhay na kahit wala namang malinaw na dahilan, pakiramdam mo may nagbabago sa loob mo. Hindi ito dahil sa isang malaking pangyayari kundi sa maliliit na bagay na unti-unting nag-iba. Dati, sigurado ka sa mga plano mo. Alam mo kung saan ka papunta. Pero ngayon parang may duda. Parang may bumubulong sa isip mo na iba na yata. May mga desisyon kang dati ay simple lang pero ngayon, parang ang hirap piliin. At minsan, kahit nasa gitna ka ng maraming tao, pakiramdam mo nag-iisa ka. Hindi mo maintindihan kung bakit. Hindi mo may paliwanag pero ramdam mo. At ayon sa ilang interpretasyon ng mga lumang hula, ito raw ang isa sa mga unang senyales. Hindi ito agad mapapansin ng iba. Hindi ito makikita sa labas. Pero sa loob mo may nangyayaring pagbabago. Parang may bahagi ng sarili mo na unti-unting nagigising o kaya unti-unting nawawala. At ang mas nakakagulat, maaari itong magsimula sa pinakaordinaryong araw. Isang araw na akala mo pareho lang ng iba. Pero paglipas ng panahon, doon mo marirealize. Iyon pala ang simula ng lahat. Minsan ang pinakamahirap tanggapin ay hindi yung pagbabago sa sarili, kundi yung pagbabago sa mga taong mahalaga sa'yo. May mga tao na akala mo panghabang buhay mo nang kasama. Mga taong sanay kang nandyan sa saya, sa lungkot, sa bawat araw. Pero bigla na lang may nag-iba. Hindi na tulad ng dati ang usapan. Hindi na pareho ang pakiramdam. At kahit wala namang malaking away, parang unti-unti kayong lumalayo sa isa't isa. Masakit kasi hindi mo alam kung kailan nagsimula. Isang araw, okay kayo. Tapos bigla may distansya na. May mga pagkakataon din na may babalik. Mga taong matagal nang nawala sa buhay mo. Bigla silang magpaparamdam. Sa oras na hindi mo inaasahan. At doon ka mapapaisip. Bakit ngayon? Ayon sa ilang interpretasyon, hindi raw ito basta coincidence. May mga relasyon na kailangang matapos. At may mga koneksyon na kailangang bumalik. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil bahagi ito ng isang mas malaking pagbabago. At kung mararamdaman mo ito, yung pagkawala o yung biglaang pagbabalik, maaaring isa ito sa mga senyales na unti-unti nang nagaganap ang hindi inaasahan.
Sa buhay may mga pagkakataon na akala mo simpleng choice lang. Isang i-si o isang hindi. Isang hakbang pasulong o pananatili sa kung nasaan ka. Pero minsan may isang desisyon na hindi mo agad mapapansin ang bigat. Darating ito ng tahimik. Hindi dramatic. Hindi obvious. Pwedeng isang offer. Isang bagong oportunidad. O kahit isang maliit na pagkakamali na hindi mo sineryoso. Sa una, parang wala lang. Parang normal na bahagi lang ng araw mo. Pero habang tumatagal, doon mo mararamdaman na may nagbago. Unti-unting nag-iba ang direksyon ng buhay mo. Hindi dahil sa maraming choices, kundi dahil sa iisang desisyon. At ayon sa ilang interpretasyon ng mga lumang babala, ito raw ang isa sa pinakamahalagang bahagi. Hindi lahat mabibigyan ng ganitong pagkakataon. At hindi rin lahat makakapansin kung kailan ito dumating. Kasi minsan, nakabalot ito sa anyo ng problema. O kaya naman, mukhang napakagandang oportunidad. Pero may kaakibat na hindi mo agad makikita. At ang tanong, kapag dumating ang sandaling iyon, mapipili mo ba ang tamang direksyon? O saka mo na lang maintindihan kapag huli na? Sa lahat ng ito mapapansin mo na hindi lang ito tungkol sa mga mangyayari sa labas. Hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng tao o sa mga desisyong kailangan mong gawin. Kundi tungkol ito sa isang bagay na mas malalim. Ang pagbabago sa loob mo. Minsan, ang mga ganitong pangyayari ay hindi para sirain ka. Kundi para ipakita sa iyo kung sino ka talaga kapag naharap ka sa hindi inaasahan. Kapag nawala ang mga bagay na nakasanayan mo. Kapag nagbago ang mga taong inaasahan mo. Doon mo mas makikilala ang sarili mo. At baka yon ang tunay na mensahe sa likod ng lahat. Hindi para takutin ka. Hindi para paniwalain ka agad. Kundi para ipaalala na may mga sandali sa buhay na hindi mo kontrolado. Pero may kapangyarihan kang piliin kung paano ka tutugon. Hindi ito babala para matakot ka. Pero minsan ang mga ganitong mensahe ay dumarating para ihanda tayo. Para mas maging maingat. Mas maging mapagmatsyag. Dahil hindi lahat ng pagbabago ay agad mong maintindihan. May mga bagay na darating na maguguluhan ka muna. Bago mo makita ang dahilan. At kung sakaling maranasan mo ang mga senyales na ito. Yung biglaang pagbabago sa sarili. Yung pag-iba ng relasyon. At yung desisyong hindi mo agad maipaliwanag. Huwag mo agad baliwalain. Hindi dahil sigurado itong mangyayari. Kundi dahil minsan, ang pakikinig sa sarili mo ang pinakaunang hakbang para maintindihan ang lahat. Sa dami ng nangyayari sa araw-araw madaling hindi mapansin ang mga maliliit na pagbabago. Yung pakiramdam na may kakaiba pero pinipili mong baliwalain. Yung mga senyales na dumadaan lang kasi abala ka sa buhay. Pero paano kung lahat ng iyon ay may ibig sabihin? Paano kung ang mga sandaling akala mo normal lang ay bahagi na pala ng isang bagay na mas malaki? Hindi lahat makakapansin. Hindi lahat makakaramdam. Pero para sa ilang tao, darating ang punto na mararamdaman nila na may nag-iba. At hindi na nila ito kayang i-ignore. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil masyado na itong malinaw para baliwalain. Sa huli, maaaring hula lang ito. Maaaring interpretasyon lang ng mga salita na isinulat matagal na ang nakalipas. Pero minsan, hindi mahalaga kung totoo o hindi. Ang mas mahalaga, ano ang ginagawa mo sa mga bagay na nararamdaman mo ngayon? May mga pagbabago bang nangyayari sa buhay mo na hindi mo maipaliwanag? May mga tao bang biglang nawala o bumalik ng walang dahilan? At kung sakaling dumating ang sandaling kailangan mong pumili, handa ka na ba? O tulad ng iba, maiintindihan mo lang ang lahat. Kapag nangyari na,